Sa bawat isa, buksan po natin ang ating mga Biblia sa mga awit, chapter 51. Babasahin po natin ang buong chapter. At bago po tayo magbasa, tayo po ay lumapit sa Panginoon sa panalangin. Kinikilala po namin, Panginoon, sa aming mga sarili, sa maraming kasalanan na bumabalot sa aming mga puso, Panginoon. Imposible po naming makuha ng tama. Pwede naming marinig ang iyong mga salita, Panginoon, pero hiwalay sa iyong Holy Spirit, hindi ito magdudulot ng transformation sa aming mga puso. Ikaw ang nakakaalam ng kalagayan ng bawat isa sa amin, sa maraming struggles namin, problema na kinakaharap, Panginoon. Nagtitiwala po kami sa kasapatan ng iyong banal na salita at nagtitiwala po kami sa iyong Holy Spirit na kaya niyang i-apply ang iyong mga salita sa iba't ibang kalagayan namin, Panginoon, na magdulot ito ng growth sa amin na nakipag-isa sa aming Panginoong Yesus. At magdulot din ito ng kaligtasan sa mga kaluluwang wala pa sa aming Panginoong Yesus. Ang dalangin namin ay ituro mo kami sa aming Panginoong Yesus. Ilapit mo kami sa aming Panginoong Yesus. Para sa glory ng iyong pangalan. Amen. Basahin po natin, awit, chapter 51. Awit, chapter 51. Maawa ka sa akin, O Diyos. Ayon sa iyong tapat na pag-ibig, ayon sa iyong saganang kaawaan, ay pawiin mo ang aking mga paglabag. Hugasan mo akong lubos sa aking kasamaan at linisin mo ako sa aking kasalanan. Sapagkat aking nalalaman ang mga pagsuway ko at ang aking kasalanan ay laging nasa harapan ko. Laban sa iyo lamang ako nagkasala at nakagawa ng kasamaan sa iyong paningin, upang ikaw ay maging ganap sa iyong pagsasalita at walang dungis sa iyong paghatol. Narito, ako'y ipinanganak sa kasamaan at ipinaglihi ako ng aking ina sa kasalanan. Narito, ikaw ay nagnanasa ng katotohanan sa panloob na pagkatao at sa tagong bahagi ay iyong ipapakilala sa akin ang karunungan. Linisin mo ako ng isopo at ako'y magiging malinis. Hugasan mo ako at ako'y magiging higit na maputi kaysa niebe. Gawin mong marinig ko ang kagalakan at kasayahan. Hayaan mong ang mga buto na iyong binali ay magalak. Ikubli mo ang iyong mukha sa aking mga kasalanan at pawiin mo ang lahat kong mga kasamaan. Lumalang ka sa akin ng isang malinis na puso, O Diyos, at muli mong baguhin ang matuwid na espiritu sa loob. Sa iyong harapan ay huwag mo akong paalisin, at ang iyong banal na espiritu sa akin ay huwag mong bawiin. Ibalik mo sa akin ang kagalakan ng iyong pagliligtas, at alalayan ako na may espiritong nagnanais. Kung magkagayoy, ituturo ko sa mga sumusuway ang mga lakad mo, at ang mga makasalanan ay manunumbalik sa iyo. Iligtas mo ako, O Diyos, mula sa salang pagdanak ng dugo. Ikaw na Diyos na aking kaligtasan, at ang aking dila ay aawit ng malakas tungkol sa iyong katwiran.
O Panginoon, buksan mo ang mga labi ko at ang aking bibig ay magpapahayag ng papuri sa iyo. Sapagkat sa alay ay hindi ka nalulugod, kung hindi ay bibigyan kita. Hindi ka nalulugod sa handog na sinusunog. Ang mga hain sa Diyos ay bagbag na diwa, broken spirit, humbled spirit. Isang bagbag at nagsisising puso, O Diyos, ay hindi mo hahamakin. Gawan mo ng mabuti ang Zion sa iyong mabuting kaluguran. Itayo mo ang mga pader ng Jerusalem, kung gayoy malulugod ka sa matuwid na alay na mga handog na sinusunog at sa buong handog na sinusunog, kung gayoy hahandog ang mga toro sa iyong dambana. Purihin po ang Panginoon sa pagkabasa ng kanyang banal na salita. Ang Psalm 51 ay tinuturing na isang classic prayer of repentance. Ito po ang prayer of repentance ni King David pagkatapos siyang i-confront ni Prophet Nathan sa kanyang ginawang kasalanan laban kay Bathsheba at kay Uriah. Ang repentance, ang pagsisisi ng kasalanan, makikita po natin ay hindi po natin pwedeng hiwalay sa pananampalataya sa ating Panginoong Yesus. Kung tayo ay palagi ang lalapit sa ating Panginoong Yesus para maranasan ang mga gospel blessings na kanyang nakamit, kailangan nating palagi ang magrepent. Kailangan nating palagi ang tumalikod sa ating mga kasalanan. Kaya ang isang tunay na nananampalataya kay Jesus, ang isang tunay na lumalapit kay Kristo, hindi lamang para sa kanyang kaligtasan, kundi para sa kanyang spiritual maturity, ay kailangang lumapit na tumatalikod po sa kanyang mga kasalanan. Kung gusto natin, tayong mga mananampalataya, na maranasan ang mataas na level ng pananampalataya, kung gusto nating maranasan ang joy of salvation, kung gusto nating magkaroon ng strength ang ating obedience at paglingkod sa Panginoon, kailangan alam nating gawin ang repentance, ang pagsisisi ng kasalanan araw-araw. Ina-assume nating mga Kristiyano na alam natin gawin ng tama ang pagsisisi ng kasalanan. Kung ikaw ay nagkasala, magpasori ka at huwag mo nang gagawin ulit. Ganun lang kasimple. Alam niyo po ba, ito ang reason kung bakit marami sa atin ay hindi nararanasan ang mataas na level ng pananampalataya kasi hindi po natin alam gawin ng tama ang pagsisisi ng kasalanan. Ito ang reason kung bakit very weak ang ating pananampalataya. Masyadong mababaw ang ating paglakad bilang mga Kristiyano. At sa ating pag-aaral, malinaw nating makikita, hindi natin alam gawin ng tama ang pagtalikod sa kasalanan, ang pagsisisi sa ating mga kasalanan. Masisilip natin ang ganitong kalagayan sa kung papaano po natin nakikita ang repentance. Sa maraming mga Kristiyano, ang repentance sa kanila ay isang sign of weakness.
admission of failure. Na dapat ang repentance ginagawa natin, pero hindi madalas dapat. Parang ito ay isang aberration na dapat hindi ginagawa. Kung ikaw ay magre-repent, mawawalan ka ng confidence at mawawalan ka ng power. Si Richard Phillips sa kanyang commentary sa Psalm 51, ang sabi niya, ang repentance is the stepchild in the family of Christian doctrines. Ang ibig niyang sabihin, ang doctrine of repentance, ito ang neglected, iniiwasan, unappreciated doctrine. Mas gusto nating pag-usapan ang grace, ang forgiveness ng Panginoon, at iba pang positive na doktrina, pero hindi ang repentance. Kung ito ang sentimiento ng maraming mga Kristiyano, nag-i-imply ito na mali ang pagkaunawa natin sa pagsisisi ng kasalanan, base sa kung ano ang sinasabi po ng salita ng Panginoon. Kaya naman hindi po nakakapagtaka na maraming mga Kristiyano ngayon, anemic ang kanilang pananampalataya. O posible na alam mong gawin ang tunay na pagsisisi ng kasalanan, pero napabayaan mo na ito ang dahilan kung bakit nararanasan ng isang Kristiyano ang moral failure kahit nasa mga matagal na sa pananampalataya o tinitinangala sa kanilang pananampalataya. Si Scott Sauls sa kanyang librong From Weakness to Strength, ang sabi niya, makikita natin sa Psalm 51 kay David ang portrait of greatness, ang pagiging dakila. Pinapakita sa atin hindi ang kanyang perfection, hindi ang mga napanalo niyang labanan, hindi ang galing niya sa pagsulat ng mga awit, hindi ang kanyang strength, ng kanyang obedience. Ang makikita nating greatness kay David ay ang kanyang humility. Inako niya ang kanyang kasalanan publicly. Willingness na mapahiya kahit na pwede niya itong maiwasan. Yung readiness niya na mag-repent. Kahit na alam natin dahil siya ay isang hari, pwede niyang patayin kaagad-agad si Prophet Nathan nung kinonfront siya sa kanyang kasalanan, kamukha ng ginawa niya kay Uriah. Pero siya ay nag-repent. Makikita po natin na ang act of repentance, hindi ito sign of weakness. Ito ay sign of strength. Upang magawa natin ang tama, aminin natin na tayo ay nagkasala sa harapan ng Panginoon, akuin natin ang ating pagkakasala, nagre-require ito ng spiritual, moral, at emotional strength. Makikita natin sa ating pag-aaral, kapag nagawa natin ng tama ang pagtalikod sa ating mga kasalanan, ito ang magko-connect sa atin sa mga gospel blessings na nakamit ng Panginoong Hesus sa kanyang kamatayan sa krus. Magbubunga ito, hindi lamang sa pagtalikod natin ng ating mga kasalanan, kundi ang magbubunga ito ng pag-awit ng papuri sa Panginoon. Ito ang naranasan ni King David sa kanyang pagsisisi, pagtalikod sa kasalanan. Ang sabi niya, ang aking dila ay aawit ng malakas tungkol sa iyong katwiran. Sinasabi sa atin ng Psalm 51 na ito ang panalangin ng pagsisisi ni King David, gaano man kabaluktot ang ating buhay bilang mga mananampalataya.
gaano man kalalim ang pagkahulog natin sa kasalanan, kamukha ni King David na kanyang naranasan, kayang i-restore, i-repair, maging matagumpay ang isang mananampalataya kung siya ay magre-repent ng tama sa kanyang mga kasalanan. Dahil ang repentance ang magko-connect sa atin sa krus ng ating Panginoong Yesus. Ito ang magbibigay ng power sa atin. Tama na ang Holy Spirit po ang nag-grant ng repentance sa atin. Pero meron po tayong kailangang bantayan tuwing tayo ay lalapit sa Panginoon sa pagsisisi ng kasalanan. Meron tayong tinatawag na default setting, tayong mga tao, na ito ay resulta ng pagkahulog natin sa kasalanan. Ang ibig sabihin, sa isang situation, palaging meron tayong automatic na ito yung nagiging response natin. Ang problema, sa maraming pagkakataon, mali yung automatic, yung default setting natin. So sa ating pag-aaral, titignan natin yung mali na nagiging tugon natin, titignan din natin yung tama. Ano ba yung tama na dapat gawin? Kaya naman sa pag-aaral po natin, sa Psalm 51, makikilala po natin ang ating mga sarili, ang ating mga puso. Mararanasan natin ang tunay na transformation. Tignan po natin una ang confession ni David ng kanyang kasalanan. Sa verses 1 and 2, sinasabi ni David ang pangangailangan niya ng pagpapatawad at paglilinis ng Diyos. Sa verses 3 and 4 naman, sinasabi kung bakit. Basahin po natin, verses 3 and 4. Sapagkat aking nalalaman ang mga pagsuway ko, at ang aking kasalanan ay laging nasa harapan ko. Laban sa iyo lamang ako nagkasala, at nakagawa ng kasamaan sa iyong paningin, upang ikaw ay maging ganap sa iyong pagsasalita at walang dungis sa iyong paghatol. Sa unang tingin, parang wala namang kakaiba sa confession ni David. Natural lamang na ginawa niya ang kasalanan, dapat alam din niya na siya ay nagkasala. Hindi po ganon kasimple. Merong isang preacher ang nagsabi, ang mga kasalanan na nagpapahirap sa atin at sa mga taong nakapaligid sa atin ay ang mga kasalanan na hindi natin nakikita. Ang isang katangian po ng kasalanan, ito ay nagtatago. Deceitful ang kasalanan. Kung nabasa po natin ang 2 Samuel chapters 11 and 12, ma-appreciate po natin ang confession ni David. Noong panahon na nakikipaglaban po ang bayan ng Israel, si David po ay naiwan sa kanyang palasyo. Isang hapon, habang siya ay naglalakad mula sa bubungan ng kanyang bahay, nakita niya ang isang magandang babae na naliligo at nakahubad. Ang ginawa po ni King David, pinakuha niya ang babaeng ito, si Bathsheba, at sinipingan niya ang babaeng ito. Alam niyo po ba, sa tagpong ito, walang awareness si David na mali ang kanyang ginawa. Hindi niya alam na mali ang kanyang ginawa. Hindi niya alam na meron siyang kasalanan na ginawa.
Ito ang reason kung bakit nagpatuloy pa siya sa paggawa ng kasalanan. Ito ang sunod na ginawa ni King David. Nung nalaman ni King David na buntis si Bathsheba, ang una niyang ginawa, hindi po ang magsisi. Ang una niyang naisip, pagtakpan yung mali niyang ginawa. So ganito ang una niyang plano. Ipinatawag niya ang asawa ni Bathsheba na nakikipaglaban. Pinauwi niya, ang kanyang gustong mangyari ay uuwi ang asawa ni Bathsheba, sisipingan si Bathsheba, at lalabas na yung bata ay anak ni Uriah at ni Bathsheba. So naitago ang kasalanan. Pero dahil sa mataas na integridad ni Uriah, ayaw niya na nakikipaglaban ang kanyang mga kasama, nakatira sa isang tolda, at siya ay nag-enjoy sa kanyang bahay. Hindi siya umuwi. So nag-fail ang unang plano ni King David. At tignan niyo po kung paano nag-ooperate ang sin. Hindi nga nakikita na siya ay masama o kasalanan ng kanyang ginagawa. Nagpatuloy muli siya sa kanyang ginawang kasalanan. Ano yung pangalawang plano niya? Pangalawang ginawa niya? Pinapatay niya si Uriah. Ang ginawa niya, ipinalagay niya sa pinakaharap ng labanan, kung nasaan matindi ang labanan. Inutos niya ito sa kanyang commander na si Joab, at yun nga, namatay si Uriah. So, libre ngayon si King David na kunin si Bathsheba, at ito ang kanyang ginawa. At ginawa niya asawa. Alam niyo po ba, hanggang sa tagpong ito, hindi niya nakikita na mali ang kanyang ginagawa. Pagkatapos lamang i-confront ni Propeta Nathan si King David patungkol sa kanyang ginawang kasalanan, doon lamang na-realize ni King David na siya ay nagkasala sa Diyos. Ang unang lesson na sinasabi sa atin, marami ang mga kasalanan sa ating puso na hindi natin nakikita. Na ito ang sumisira sa atin. Kasi patuloy na nag-ooperate. Kasi hindi natin nakikita. At ito, mga kasalanan na ito, ang nagpapabigat sa atin at sa mga taong nasa paligid natin. Ito yung mga kasalanan na naghihintay lamang ng tamang panahon upang mag-explode publicly. Na kapag dumating sa punto na naging public ang isang kasalanan, malaki ang magiging damage sa atin. Pati sa mga taong mahal natin, sa ating ministry, sa ating testimony, at darating sa punto na irreversible, hindi na natin pwedeng i-correct. Hindi na natin pwedeng ibalik. Hindi na natin pwedeng i-repair. Ang damage. Masisira ang pamilya, ang ministry, ang testimony ng Panginoon. Sa biyaya po ng Panginoon, merong mga means of grace na pumipigil sa atin o nagko-convict sa ating mga kasalanan upang i-preserve tayo. Nandyan ang ating daily devotion sa Word and Prayer, kung saan kino-convict tayo ng Holy Spirit patungkol sa ating mga personal na kasalanan. May mga kapatid na mananampalataya dahil sa kanilang pag-ibig at malasakit sa atin, kamukha ni Propeta Nathan, lalapitan tayo at sabihin sa atin yung mga kasalanan na hindi natin nakikita. At mayroon din tayong mga kaaway na alam niyo po ba, kahit sila ginagamit ng Panginoon upang i-preserve tayo. At merong mga mahihirap na sitwasyon sa ating mga buhay. Ito yung madalas nating nakakalimutan. Merong mga mahihirap na sitwasyon sa ating mga buhay na kung papaano tayo mag-react, ipinapakita ng Panginoon ang kasalanan sa puso natin. Ang unang step
sa tunay na repentance ay dapat muna nating makita ang kasalanan na nagtatago sa ating mga puso. Isang patunay na hindi nga natin nakikita ang mga kasalanan ito kung sabihin sa atin na makasarili tayo o proud tayo, siguro magtatanong tayo, papaano? Kasi hindi natin nakikita. Yun ang problema natin. Ito po ang hindi natin naunawaan, na mayroong mga kasalanan sa puso natin na nakatago, na naghihintay lamang mag-explode upang sirain tayo, magdulot ng malaking damage sa ating buhay. At dahil hindi po natin naunawaan nito, pilit nating iniiwasan ang mga situation kung saan ipinapakita ng Panginoon sa atin ang ating mga kasalanan. Sa ating daily devotion, hindi niyo po ba napapansin sa word and prayer? Kapag meron tayong nabasa na isang kasalanan, ang una nating nakikita ay yung kapwa natin. Ay, siya yung gumawa nito, hindi ako. Hindi ang sarili natin ang nakikita nating makasalanan. Sa public preaching ng Word of God, iniiwasan natin yung part na kinoconvict tayo ng Holy Spirit patungkol sa ating mga kasalanan. Gusto kasi nating maging komportable sa ating mga kasalanan. Ang problema, hindi yan ang ginagawa ng Holy Spirit. Sa ating public gathering, tuwing pinipreach ang Word of God, at kung naniniwala tayo na tuwing ipinipreach ang Word of God, ang Diyos ang nagsasalita sa atin, at kinakausap niya tayo na tayong mga makasalanan, ang normal na dapat i-expect natin ay ang conviction of sin. Hindi po pwede na imit tayo ng isang Diyos na banal at maging komportable tayo sa ating mga kasalanan. Pagkatapos nating marinig ang sinasabi nating Word of God at maging komportable tayo sa ating mga kasalanan at ma-feel natin ang ating kabutihan, ang ibig sabihin hindi ang Panginoon ang narinig natin. Tama. Masakit. Painful. Kapag kinoconvict tayo ng Holy Spirit sa ating mga kasalanan. Kaya, ito po ang babantayan natin. Ang normal na default setting natin, gusto nating iwasan. Pero, pag-isipan natin ng malalim. Kung iiwasan natin ang pain ng conviction of sin, kasalukuyan, ano yung magiging bunga? Di ba yung malaking damage? Moral failure. Mag-explode publicly ang sin. At kung naunawaan natin ang tama, pipiliin na natin yung less painful. Yung conviction of sin. Ang isang Kristiyano na malusog sa kanyang pananampalataya, wini-welcome niya palagi ang conviction of sin ng Holy Spirit sa kanyang buhay. Araw-araw kasi ito ang kanyang ginagawa sa kanyang daily devotion sa Word. Every time na kinoconvict siya ng Holy Spirit sa kanyang mga kasalanan, sinusuway niya ang kanyang sariling kasalanan. At dahil everyday niya itong ginagawa, the moment na siya ay mag-attend ng public gathering ng church at marinig niya ang Panginoon na kinoconvict siya sa kanyang mga kasalanan, na-enjoy niya ito. Dahil naranasan niya ang transformation at ang blessing na ibinibigay nito sa kanya. Kaya malusog ang kanyang pananampalataya. Isang bagay na kailangan natin i-examine ang ating mga sarili.
Pagkatapos makita ni King David ang kanyang kasalanan, sa ating pagpapatuloy, nakita niya ang kanyang kasalanan primarily laban sa Panginoon. Tatlong nouns ang ginamit ni King David upang ipakita ang iba't ibang nature at aspeto ng kasalanan. Una, ang ginamit niyang salita ay transgression o pagsuway. Ang ibig sabihin, meron siyang mga kautusan na sinuway. At ito ang mga kautusan ng Diyos. Pangalawa, ang ginamit niyang salita ay kasamaan. Iniquity. Nakita ni King David at sinasabi niya na ang kanyang ginawang kasalanan, hindi lang ito panlabas, kundi ito ay nagmula sa kasamaan ng kanyang puso. Ang pangatlo, kasalanan. Ang ibig sabihin ng kasalanan, ang sabi ni Apostol Pablo sa Roma chapter 3 verse 23, walang nakaabot sa kaluwalhatian ng Panginoon. Lahat ay nagkasala. Ang ibig sabihin, sa ginawang kasalanan ni King David, hindi siya namuhay na nakaayon sa kalooban ng Panginoon. Nakikita ni King David primarily ang ginawa niyang kasalanan na ito ay laban sa Diyos na banal. Kaya, ang sabi niya sa verse 4, tignan po natin, laban sa iyo lamang ako nagkasala at nakagawa ng kasamaan sa iyong paningin. Hindi niya tinatanggi na siya ay nagkasala laban kay Bathsheba at kay Uriah. Nakikita lang ni King David na ang tao ay nilalang ng Diyos sa kanyang wangis. Na sinasabi sa atin, ano man ang gawin nating masama sa ating kapwa-tao, primarily ginagawa natin ito laban sa Diyos na naglalang at nagbigay ng dignity sa ating kapwa-tao. Ito ang isang dapat nating bantayan. Ang isa pang default setting natin, dahil ang conviction of sin ay masakit, painful, malaki ang temptation sa atin na aminin natin na tayo ay nagkasala, mali ang ating ginawa, kasi nararanasan natin yung resulta, bunga, maling bunga, masakit na bunga ng ating pagkakasala. Ang sinasabi ng Bible dito ay worldly sorrow. Nalulungkot tayo dahil sa masamang epekto ng kasalanan sa atin. Pero kung wala namang masamang epekto sa atin, hindi naman tayo malulungkot. Hindi naman tayo magsisisi. Kaya nga, marami sa mga nakakulong, alam niyo po ba, sila ay nagsisisi. Hindi dahil nakagawa sila ng kasalanan, hindi. Dahil sila ay nahuli sa paggawa ng kanilang kasalanan. Pero kung hindi sila nahuli, hindi sila malulungkot. Hindi sila magsisisi. Ang tunay na pagsisisi, ito ang ating babantayan. Nalulungkot tayo kasi ang ginawa nating kasalanan ay ginawa natin laban sa Diyos na banal. Laban sa kautusan ng Diyos. At ito po, meron o wala man itong masamang epekto sa atin. Kaya, ang nagbibigay ng kalungkutan sa atin, hindi dahil tayo ay nahuli at nakakulong. Hindi po. Ang nagbibigay ng kalungkutan sa atin dahil nilabag natin ang mga kautusan ng Diyos. At ang susunod na makikita po natin, pagkatapos makita ni King David ang kanyang kasalanan, at makita niya na ito ay laban sa kautusan ng Diyos, ang susunod na makikita po natin,
inako niya ng buong buo ang kanyang ginawang kasalanan. Verse 5, basahin po natin. Ma-appreciate po natin ang ating text. Verse 5, ang sabi ni King David, narito, ako'y pinanganak sa kasamaan at ipinaglihi ako ng aking ina sa kasalanan. Narito, ikaw ay nagnanasa ng katotohanan sa panloob na pagkatao. At sa tagong bahagi ay iyong ipapakilala sa akin ang karunungan. Madalas nating kino-quote ang bersikulong ito upang patunayan ang original sin. Ito ang sinasabi ni Apostol Pablo sa Roma chapter 5 verse 12. Nasa pamamagitan ng isang tao, si Adan, na ginawang federal representative ng Diyos. Pwede nating sabihin, ginawa siyang presidente ng Panginoon sa lahat ng mga tao. Sa pamamagitan ng kanyang isang pagkakasala, lahat tayong mga tao ay nadamay. Kaya sinasabi ng Bible, lahat ng tao ay isinilang na makasalanan. Kaya gumagawa ng kasalanan. Totoo po ang original sin, pero hindi po ang water baptism ang nakakapagbigay ng lunas. Ang nagbibigay ng lunas nito ay ang bigyan tayo ng bagong buhay. I-born again ng Diyos ang isang taong patay spiritually. Ang punto na sinasabi ni David sa mga bersikulo na ating binasa, inaako niya ang pananagutan sa lahat ng ginawa niyang kasamaan. Parang sinasabi ni King David na sinipingan niya si Bathsheba, nag-commit siya ng adultery, pinatay niya si Uriah, dahil sa loob-looban niya, siya ay masama. Yun po ang ibig sabihin niya. Sinasabi ni King David, nakagawa siya ng kasalanan, hindi ito simple at isolated na gawa. Ito ay nagmumula sa kasamaan ng kanyang puso. Ang kanyang nagawang kasalanan ay nagmula sa puso niyang makasalanan. Siya ay nagkasala dahil siya ay makasalanan by nature. So ma-appreciate natin ngayon kung gaano siya ka-humble na inako niya ng buong buo ang kasalanan. Ang tanging sinisisi ni David ay ang kanyang sarili. At hindi ang ibang tao o ang kanyang sitwasyon man. Ito ang picture ng isang tunay na pagsisisi. Kung i-analyze natin, pwedeng isisi ni David ang kamatayan ni Uriah sa mga Amonita. At ito po ang sinabi ni King David bago siya i-confront ni Propeta Nathan. In-encourage niya si Joab na kanyang commander. Nung nag-report ito na patay na si Uriah, ang sabi niya, huwag kang ma-discourage. Ang kamatayan ni Uriah, kamukha lamang yan ng maraming mga sundalo na namamatay sa labanan. Ang pumatay sa kanya ay ang mga Amonita. Hindi ikaw, hindi ako. Pwede nga sabihin yun. At pwede rin niya sabihin na, sino ba naman ako? Nakaharap sa akin ang isang babaeng maganda na nakaubad. Anong magagawa ko? Tao lang ako. Pero hindi ganoon ang kanyang kaisipan. Ang sinasabi niya, hindi niya sinisisi yung ibang tao o yung sitwasyon man na kanyang kinaroroonan. Ang sinasabi niya, nagawa ko yung kasalanan kasi masama ako. Masama ang puso ko. Ang kaibuturan ng aking puso ay masama. Inaako niya yung buong kasalanan. Merong isang preacher ang nagsabi, ang mga kasalanan na nagpapatuloy sa buhay natin, yung mga kasalanan na ini-excuse o gina-justify natin, na binabaling natin sa iba yung sisi.
Halimbawa, minura mo yung kapitbahay mo. Kasi ba naman, hating gabi na, nagbibidyoke pa. O sino ba naman yung hindi maiinis? Sino yung sinisisi mo? Bakit ka nagmura? Yung kapitbahay mo, kasi hating gabi na, nagbibidyoke pa. Sinira mo yung kapwa mo. Anong dahilan mo? Kasi siyang nauna eh. Kung hindi nga ako sinira, hindi ko naman siya sisirain. Sinisisi natin sa iba. Ano ang resulta? Magpapatuloy yung kasalanan. Uulitin natin yan. Magbubunga pa yan. Hanggang hindi tayo dumating sa punto na aakuin natin na ano man yung sitwasyon, ano man yung ginawa ng ibang tao sa atin, nakagawa tayo ng kasalanan kasi masama yung puso natin. Hindi yung ibang tao, hindi yung sitwasyon natin ang main cause ng ating sin. Ang ginagawa lang ng sitwasyon natin, ito yung nagbibigay ng venue. Ito yung nagsishape. Ito yung nag-trigger sa ating kasalanan. Pero ang main cause ay yung puso natin, makasalanan. At hanggang hindi tayo dumating sa punto na akuin natin na tayo nga ay masama kaya nagawa natin ang kasalanan, hindi tayo tunay na magre-repent. Hindi natin tunay na mararanasan ang blessing ng repentance. Ganito ang itsura ng isang tunay na nagsisisi. Hindi siya naghahanap ng dahilan o excuse. Hindi nga ginajustify ang kanyang ginawang masama. Hindi nga sinisisi ang ibang tao. Ang tanging sinisisi niya ay ang kanyang sarili. Siya ay masama, kaya nga nagawa ang isang kasalanan. Ito rin ang makikita natin sa isang growing Christian. Dahil naunawaan niya ang kasamaan sa kanyang puso, kaya sa mga mahihirap na situation na ibibigay ng Panginoon sa kanya, palagi niyang binabantayan ang kanyang sarili. Sa kung papaano siya tutugon, alam niyang ipinapakita ng Panginoon ang kasamaan ng kanyang puso. At mas importante sa kanya na makatugon siya ng tama kaysa sa baguhin niya ang kanyang situation. Ang ibig sabihin, mas importante ang personal holiness sa kanya kaysa sa baguhin niya yung situation. Ito ang isang picture ng isang growing Christian. Ang panghuli, makikita po natin, ginamit ni King David, makikita po natin, dahil inseparable ang pagtalikod sa kasalanan sa pananampalataya, ginamit niya ang gospel, ang pag-ibig at awa ng Panginoon para patayin niya ang kasalanan. So nakita ni King David ang kasalanan na kanyang ginawa, nalaban ito sa kabanalan, kautusan ng Panginoon, at na-locate na rin ni King David yung main source. Ang main source ay ang kasamaan ng kanyang puso. So ang gagawin niya ngayon, papatayin niya. Kasi na-locate na niya ang main source, papatayin niya ang kasalanan. Basahin po natin ang verses 1 and 2. Verse 1, maawa ka sa akin, O Diyos. Yung awa, ito ang mercy. Ayon sa iyong tapat, steadfast love, tapat na pag-ibig, ayon sa iyong saganang kaawaan, ay pawiin mo ang aking mga paglabag. Hugasan mo akong lubos sa aking kasamaan at linisin mo ako sa aking kasalanan. Umihingi ng patawad at paglilinis si King David sa Panginoon ayon sa pag-ibig at awa ng Panginoon. Pero mayroong tanong sa atin, kung banal ang Panginoon at imposible na kalimutan ng Panginoon ang ating mga kasalanan na nagawa natin laban sa Kanya, paano siya magpapatawad? Kung naunawaan po natin ang kabanalan ng Diyos, alam niyo po ba, napakahirap
para sa Panginoon ang magpatawad. Kailangan merong magbayad ng kasalanan. Ang pinag-uusapan lang ay kung sino ang magbabayad. Hindi pwedeng iatras ng Panginoon ang kanyang paniningil sa ating mga kasalanan. Dito papasok ang verse 7. Basahin po natin, verse 7. Linisin mo ako ng isopo, at ako'y magiging malinis. Hugasan mo ako, at ako'y magiging higit na maputi kaysa niebe. Ang isopo ay isang uri ng halaman na sa kanyang shape at texture, ginagamit na bilang isang maliit na brush. Sa sacrificial system ng Israel noon, ginagamit ang isopo bilang isang maliit na brush, isasawsaw sa dugo at ipipisik sa kung ano ang gustong linisin ceremonially. Unang ginamit ang salitang isopo noong Passover sa Egypt upang maligtas ang mga panganay na anak ng mga Israelites noon mula sa paparating na angel of death. Inutusan ng Panginoon ang mga Israelites na kumuha sila ng isopo at isawsaw sa dugo at ipahid yung dugo sa amba ng kanilang bahay. At kapag dumaan yung angel of death, nakita nila yung dugo sa kanilang amba, lalagpasan sila ng angel of death. Maliligtas ang kanilang panganay na anak. Ito yung sinasabi sa Hebreo chapter 9, verse 12. Kung walang pagdanak ng dugo, ay walang kapatawaran ng mga kasalanan. Na sinasabi sa atin na dahil ang Diyos ay banal, inihingi ng kanyang kabanalan na kailangan merong magbayad. Ang pinag-uusapan lang, sino ang magbabayad? Tayo ba? O magpapadala ng substitute ang Diyos? At ito ang ginawa ng ating Panginoong Yesus. Nung siya ay namatay sa cross, dumanak ang dugo. Ang ibig sabihin, nagbayad siya ng kasalanan bilang kahalili, bilang kapalit ng sino mang mananampalataya sa Kanya. Sino mang magdidepende sa Panginoong Yesus para sa Kanyang kaligtasan. So, ganito ang ginagawa ni King David. Ginagamit niya ang gospel, ang mercy, ang pag-ibig ng Diyos na ipinakita sa krus upang patayin ang kasalanan sa kanyang puso. At dito natin makikita yung progress. Noong una, nakita ni King David ang kanyang kasalanan primarily na laban sa mga kautusan ng Diyos, sa kabanalan ng Diyos. Nag-progress. Nakikita niya ngayon primarily ang kasalanan laban sa pag-ibig at awa ng Diyos sa Kanya. At ang isang default setting natin na kailangan nating bantayan, ito yung normal na magiging tugon natin kung hindi natin ito alam. Dahil nakikita natin ang ating kasalanan na ito nga ay violation ng kabanalan at kautusan ng Diyos, merong malaking temptation sa atin na manatili na lang tayo sa mga kautusan ng Diyos. At kung naunawaan po natin ang ating mga puso na legalistic ang ating mga puso by nature, by default, ang gusto nating mangyari, lalapit tayo sa Panginoon sa pagsisisi, aaminin natin na tayo ay nagkasala, pero ang gagawin natin, tayo ang magbabayad. Ang gagawin natin ngayon, dahil Panginoon, dahil nagkasala ako, ang gagawin ko ngayon, babayaran ko sa pamagitan ng aking pagsunod. Magiging masipag ako sa ministry. Magbibigay ako. Susunod ako sa iyong kalooban para mabayaran ko yung lahat ng pagkakasala ko sa iyo. At ganito ngayon ang ginagawa nating pagsisisi. At ito yung madalas nating ginagawa kung maging malinaw lang sa atin. Mas lalo tayong lumalalim
sa kasalanan. Hindi po ba? Bakit ka susunod? Para mabayaran mo yung kasalanan. Para hindi ka pahirapan ng Panginoon, baka kasi alisin niya yung blessing. O baka ikaw ay magkasakit kung hindi ka susunod. Para kanino yung ginagawa mong repentance? Para sa akin sarili. Anong nangyayari ngayon? Mas lalo akong nababaon sa makasarili. Mas lalong humihigpit ang hawak ng kasalanan sa aking puso. Mas lalo akong nagiging masama. Dahil sa takot ngayon, kaya ako nagsisisi. Kaya ako gustong bayaran yung mga kasalanan ko sa pamagitan ng aking mabuting gawa. Gusto kasi nating i-manipulate ang Diyos, gamitin ang Diyos sa pamagitan ng ating ginagawang pagsisisi at paggawa ng mabuti. Hindi po ba masama yun? Lubhang masama. Gusto natin, tayo ang maging Diyos. At ang Diyos ang sumunod sa atin. At dito natin ma-appreciate ngayon ang ginawa ni King David. Lumapit siya sa Diyos hindi ayon sa kanyang mga kautusan. Hindi, ayon sa awa at pag-ibig ng Diyos na ultimately makikita natin sa kamatayan ng Panginoong Yesus sa cross. Kasi alam niyang papatawarin siya ng Diyos. Hindi dahil karapat-dapat siya, kundi dahil ang Diyos ay merciful. Kundi dahil ang Diyos ay Diyos ng pag-ibig. Na sa kanyang pag-ibig, ibinigay ng Panginoon ang kanyang kaisa-isang anak, ang Panginoong Yesus. Na siya nagbayad ng kasalanan bilang substitute, bilang kahalili. Kaya bilang tugon ng Panginoon sa kanyang pangako na kung tayo ay magre-repent, ang Panginoon ay matapat sa kanyang pangako, papatawarin niya tayo, alang-alang kay Kristo. Dahil alam ni King David na hindi niya kayang bayaran ang kanyang sariling kasalanan. Isang bagay na mag-humble sa atin. At palagi nating i-remind ang ating sarili, hindi natin kayang bayaran ang ating mga kasalanan. Si Brian Chappell ang nagsabi, kahit daw yung mabubuti nating gawa, palaging tainted. Palaging may halong kasalanan. Paano natin ipambabayad yung mabubuting gawa natin na tainted din ng kasalanan? Hanggang hindi tayo dumating sa punto na kahit yung mabubuting gawa natin ay merong halong kasalanan na tinatanggap lamang ng Diyos yan dahil ang Diyos ay gracious. Dahil sa dugo ng Panginoong Yesus. Hindi maalis sa ating puso at isipan na gusto nating bilhin ang pabor ng Diyos sa pamamagitan ng ating mabuting gawa. Si David, alam niya ang kanyang kasamaan, na hindi niya kayang bayaran ang kanyang kasalanan. Kung siya magbabayad, mapupunta siya sa impyerno. Kaya humihingi siya ng tawad ayon sa biyaya, ayon sa mercy, awa, ayon sa pag-ibig ng Diyos. Ganito po ang mangyayari kung tayo ay hihingi ng tawad sa Panginoon ayon sa kanyang mercy, grace at pag-ibig. Ang Holy Spirit ang gagawin niya kung ano yung forgiveness na nakamit ni Kristo sa krus dahil nagbayad siya ng kasalanan, i-apply niya sa ating puso. At yung guilt na nagpapabigat sa atin, dahil meron tayong nagawang kasalanan, mawawala yun. Marirelease tayo sa burden. I-release tayo ng Panginoon. Ito pa yung isang ginagawa ng repentance. Dahil tatalikod tayo sa ating mga kasalanan, anong reason kung bakit tayo tatalikod? Dahil alam nating papatawarin tayo ng Panginoon sa pamagitan ng kamatayan ni Jesus sa krus. So ang ginagawa ng repentance, dinadala niya tayo sa krus, sa pag-ibig ng Panginoon. Ito yung wag nating kakalimutan para ma-appreciate po natin yung drama ng ating pinag-aaralan. Ang isang Kristiyano, kapag tunay siyang nagre-repent,
nararamdaman niya yung bigat ng kanyang kasalanan. Nararamdaman niya at alam niya na siya ay nagkasala sa isang Diyos na banal, at kung siya ay parusahan mo ng Diyos sa impyerno, yun ang deserve niya. Mabigat sa kanya ang kanyang ginawang kasalanan. Pero the moment na siya ay tumingin sa cross, nakikita niya ang pag-ibig ng Diyos. Bakit? Bakit sa kabila ng kanyang pagiging masama, bakit siya tatanggapin muli ng Diyos? Bakit ang Panginoong Yesus ang nagbayad ng kasalanan sa krus? Ang iniisip niya, dapat siya ang magbayad ng kasalanan sa impyerno. Alam niyo po ba, sa ganitong situation, nababaon tayo sa pag-ibig ng Panginoon. Nagkakaroon tayo ng experiential knowledge. Hindi lang siya head knowledge. Magkaiba ang ating pangunawa sa pag-ibig ng Panginoon kapag tayo ay nasa panahon na hindi tayo nagkakasala. Madalas, theory lang, nasa mind lang natin. Pero kapag tayo ay nagkasala at maramdaman natin ang bigat ng Panginoon at alam natin na ang deserve natin ay impyerno at makita natin ang pag-ibig ng Diyos, mararanasan natin by experience. Sa kabila ng aking pagiging masama, bakit ako palaging tinatanggap? Hindi nagbabago ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Ano nangyayari? Nababaon tayo sa main source ng ating power, ang pag-ibig ng Diyos. Kaya naman ang gagawin ng Holy Spirit, yung matigas na puso natin na nagre-rebelde sa Panginoon, palalambutin niya. Lalambot ang puso natin. Mamamatay ang kasalanan. At hindi lamang po yun. Dahil nakakonect tayo sa main source ng ating power sa pag-ibig ng Panginoon. Magbubunga yan ng pagsamba, pasasalamat. Magbibigay yan ng strength sa atin, moral strength, na sumunod sa kalooban ng Panginoon. Ibabalik nga yung joy ng ating kaligtasan. At tayo ngayon ay magpupuri, magpapasalamat, susunod sa kalooban ng Panginoon. Hindi dahil gusto nating bayaran ang ating mga kasalanan, hindi. Dahil alam natin na una tayong minahal ng Diyos. At ang pag-ibig ng Diyos sa atin ngayon ang nagbibigay ng power na mahalin natin siya at mahalin natin ang ating kapwa. Mahalin natin ang kanyang church. Panghuli, sa Matthew chapter 1, verse 6, kung saan ipinakita ni Mateo kung saang lahi nagmula ang Panginoong Yesus. Sa Matthew chapter 1 verse 6, basahin ko po. Naging anak ni Jesse si Haring David. Si Haring David, take note, yung pinag-aaralan natin. At naging anak ni David sa asawa ni Urias. Sino yun? Si Bathsheba. Si Solomon. So pinapakita ni Matthew na ang ating tagapagligtas, ang Panginoong Yesus, ay nanggaling sa isang adulterous relationship. Na kahit ang kasalanan ni King David, na sinipingan niya ang hindi niya asawa, ay ginamit ng Panginoon upang ang ating Panginoong Yesus ay magmula sa kanilang lahi. Ma-appreciate natin ngayon ang saganang biyaya ng Diyos na kaya niyang takpan, i-overrule, patawarin, kahit yung mga matitinding kasalanan na ating ginawa. Walang plan B ang Panginoon para sa atin. Wala. Ang ibig sabihin, kung tayo ay makagawa ng matinding kasalanan, at huwag sana, hindi ito nagbibigay ng license sa atin dahil kapag tayo ay gumawa ng kasalanan, tayo rin ang masasaktan at masisira. Huwag. Pero kung tayo ay makagawa
ng kasalanan, kahit ang ating nagawang kasalanan, gagamitin ng Panginoon para makamit niya ang kanyang layunin sa ating mga buhay. Walang sino man o anong klase ng kasalanan na pwedeng humadlang sa Panginoon para ma-accomplish niya ang kanyang layunin sa ating buhay. Yan ang sinasabi ng buhay ni King David. Kaya naman pwede nating awitin na ang biyaya ng Panginoon ay higit sa ating mga kasalanan. Tayo po ay mag-pray at pagkatapos ay awitin natin ang ating closing hymn. Salamat po, Panginoon, sa iyong saganang biyaya. Salamat sa iyong mga salita na nag-enlighten sa aming mga puso. Pinapakita mo ang maraming kasalanan sa aming mga puso, Panginoon, na hindi namin nakikita. Hindi para sirain mo kami, hindi para i-discourage, no, kundi para dalhin mo kami sa main source ng aming power, ang krus, ang pag-ibig na ipinakita mo sa krus ng aming Panginoong Hesus. Gusto mong iparanas ang tunay na joy, ang tunay na transformation, ang gusto mo kaming bigyan ng power upang masunod namin ang iyong kalooban. At ginagawa mo ito tuwing kami ay nagsisisi sa aming mga kasalanan at lumalapit sa aming Panginoong Hesus para sa kapatawaran. Salamat sa iyong mga salita, Panginoon. At idinadalangin po namin ang iyong church, Panginoon. Ikaw ang nagbibuild ng iyong iglesia. Sa 3 taon, Panginoon, iningatan at sinustain mo kami. Pinakita mo sa amin ang maraming problema namin, Panginoon. Ang maraming kasalanan, ang aming mga weaknesses. Pero kahit ang mga ito, Panginoon, sinasabi mo sa amin, ay ginamit mo upang marating namin, Panginoon, anuman ang meron kami kasalukuyan. At patuloy mong gagamitin, Panginoon, ang aming mga weaknesses upang i-display mo ang iyong power, ang iyong grace, ang iyong mercy sa amin. Kaya ang dalangin po namin, Panginoon, gamitin mo kaming instrumento para i-glorify mo ang iyong pangalan. Sa pangalan, para sa glory lamang ng aming Panginoong Hesus. Amen.